Pag-usapan natin ngayon, gaano katapang si BP Inday Sara. Ako, una akong bumilib kay Mayor Sara pa noon nung sinapak niya yung sheriff. Yung sabi ko sarili ko, ito ang gusto kong leader, nananapak. So, itong pag-upo niya as Vice President, first 2 years, ano siya, napakabait, napaka-gentle. Gentlewoman, hindi masyadong nagsalita, very respectful. But ito ngayon, lately, lumabas yung kanyang pagiging agila, pagiging Duterte, palaban. Okay, may napanood akong video, Alamin PH. Ang title is, grabe, ganito pala katapang si Inday Sara Duterte. Pinanood ko, ang gandang presentation. Kaya, i-share ko sa inyo at bigyan ko ng reaction. Di 2022, araw ng maupo bilang pang-15 pangalawang Pangulo ng Republika, ang tinaguriang Iron Lady of the South na si Sara Duterte o mas kilala sa tawag. Yan, Iron Lady of the South. Kasi nga, yung kanyang image, yung sinapak niya yung sheriff, na itatak na yon sa puso't isipan ng maraming Pilipino. Kaya nung lumalabas sa mga surveys na siya ang number 1 sa mga presidential surveys, sabi ko, gusto ko ito. Ito ang bubutuhan ko. Kaya lang, sayang, hindi natuloy. Bakit? Pumayag siyang naging vice-presidente ng isang weak leader. Na Inday Sara, si Inday Sara ang naging pinakabatang vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan nasa 44 na taong gulang lamang ito nang siya'y mahalal. Ngunit bago pa man nakuha ni Sara ang national position, una na itong naging mayor ng Davao taong 2010 kung saan naging kauna-unahang ring babae at pinakabatang nahalal na mayor sa kasaysayan ng Davao. Naging mas tumunog pa ang pangalan ni Inday Sara sa publiko nang mangyari ang isang insidente sa Davao kung saan walang alinlangan niyang sinuntok ang Samcourt Sheriff na umunoy nagpapatupad ng isang maras na demolisyon. Bagay na dito na nga unti-unting nakitaan ng pagkahambing na karakter si Sara sa kanyang amang si Rodrigo Duterte kung saan makarisma, matapang at kamayng bagal ang paraan ng pamumuno at nang dahil nga sa naturang iron fist rule ng mag-amang Duterte sa syudad ng Davao, tiningala ito at nagustuhan ng halos buong sambayanan kung saan mismong mga taga-suporta na ang nagtulak sa kanila na tumakbo sa national position. Kaya ngayon ay ating tatalakayin at alamin ang makabuluhang storya ng buhay ni Inday Sara Duterte at ang mismong tagumpay nitong nagawa sa mundo ng politika. So, grabe, pinakabatang mayor pala siya, no? Ng Davao City. Ngayon ko lang nalaman na siya, tapos first female mayor ng Davao City. Tapos pinakabatang vice-presidente at 44 years old. So, grabe. Okay, tuloy natin ang ni Alamin PH. Kasama sila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman Duterte na isang guro at flight attendant. Ipinanganak si Sara noong May 31, 1978 sa lungsod ng Davao kung saan may dalawang kapatid ito sa parehong magulang na sina Paulo Duterte, nakatatandang kapatid, at Sebastian Duterte, kababatang kapatid. Ngunit may half-sister din si Sara o bunsong kapatid sa pangalawang asawa ng kanyang ama at ito ay si Veronica Duterte o mas kilala sa tawag na Kitty Duterte. Bata pa lamang si Sara ay nakitaan na ito ng parehong karakter ng kanyang amang si Rodrigo Duterte kung saan palaban, independent at walang takot. Ngunit minsan na rin hindi naging maganda ang relasyon ni Inday Sara sa kanyang ama nang dahil sa umunoy mga late night activities nito at pagiging babaero na siyang minsan na rin inamin ni Duterte. At nang magkaiwalay nga sina Elizabeth Zimmerman at Rodrigo Duterte, dito na mas pinili ni Sara na sumama sa kanyang ina. Bagay na minsan nang sinabi ni Inday Sara na ang relasyon niya sa kanyang ama ay not very close o hindi sila gaanong malapit sa isa't isa. Ngunit sa likod ng tila love-hate relationship ng mag-ama, tinuring pa rin ni Rodrigo Duterte si Inday Sara bilang pinakapaboritong anak. Si Inday Sara ay nag-aral sa San Pedro College sa Davao kung saan nagtapos ito sa kursong BS Respiratory Therapy taong 1999. Ngunit kumuha ng pag-aabogasya si Sara sa San Pedro College na kalaunan ay lumipat at nagtapos sa San Sebastian College sa Recoletos taong 2005. Bagay na sa parehong taon, 2005, kaagad ding nakapasa si Sara sa Philippine Bar Examination at nang maging ganap ng abogada si Sara, nagtrabaho ito bilang court attorney sa opisina ni Supreme Court Associate Justice Romeo Callejo Sr. October 27 taong 2005
2007, araw ng ikasal si Inday Sara sa kanyang partner na si Manasseh Mans Carpio na kapwa-abogado rin na galing sa mga kilalang angkan sa Davao. Nabiyayaan ng mag-asawa ng 3 anak na kinilalang sina Lucas na may palayaw na Stingray, isang adopted daughter na si Michaela Maria na palayaw ay Sharky, at ang kanilang bunso na tanging nakasurvive sa sanay triplets na pinangalan ng Marco Digong na ang palayaw ay Stonefish. Bago pa man pumasok si Inday Sara sa mundo ng politika, mismo ang ama na nitong si Rodrigo Duterte ang talagang nagpigil sa kanya na hanggat maaari ay wag nang pasukin ang magulong kalakaran ng politika sa bansa. Bagay na siyang mas una rin ginusto ni Inday Sara nang dahil pangarap lamang talaga niya ay ang maging isang successful pediatrician at hindi ang pagpasok sa politika. Ngunit buwan ng Disyembre taong 2006, isang pahayag ang binitawan ni Duterte kung saan gumulat sa karamihan. Inanunsyo nito na ang magiging running mate niya sa 2007 mayoral election ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Inday Sara, at sa mismong paghatol nga ng taong bayan, wagi sa posisyong pagka-vice alcalde si Inday Sara na may humigit kumulang 300,000 boto. Sa naturang pag-upo ni Inday Sara, kaagad siyang naging regional officer of the National Movement of the Young Legislators mula taong 2007 hanggang 2010, at sa panunungkulan ni Sara bilang vice alcalde, dito na rin niya unang kinuha si Atty. Zulaika T. Lopez bilang staff member ng city government sa posisyong City Council Secretary. At sa pagtatapos ng unang termino ni Inday bilang vice alcalde taong 2010, ginulat ng agamang Duterte ang buong Davao ng magpalit posisyon ang mga ito. Tumakbo sa posisyong vice mayor si Rodrigo Duterte at mayor naman si Inday Sara, kung saan magkakalaban ito ang kilalang politiko na galing sa angkan ng mga Nograles na si former House Speaker Prospero Nograles na kilalang mahigpit na kalaban ng mga Duterte sa politika sa Davao. Ngunit taob kung ituring ang kinalabasan ni Nograles sa naturang halalan, kung saan umabot ng humigit 200,000 votes ang agwat ng dalawa, bagay na naging dahilan pa nga ito sa paghain ni Nograles ng protest sa Comelec at kwestiyon ng resulta sa halalan na ayon sa kanya ay may nagaganap umanong sabwatan o konspirasiya sa mga local poll officials. Ngunit ang naturang paratang ito ay ibinasura lang din ng Korte kalaunan nang dahil sa kawalan ng ebidensya. Sa unang termino ni Mayor Inday Sara ay nagsilbi itong opisyalis ng National Executive Board of the League. Sa Pilipinas, December 2 taong 2010 naman nang i-appoint siya ni Pangulong Noynoy Aquino bilang chairperson of the Regional Development Council Region 11, bagay na naging kauna-unahang babae si Inday Sara na humawak sa naturang posisyon at kauna-unahang appointee na galing sa sektor ng gobyerno mula nang mariorganisa muli ang konseho taong 1986. At bilang tagapangulo, kaagad na tumaas ang gross regional domestic product ng Davao Region na mula 3.9% taong 2011, umangat ito sa 7.1% taong 2012. Isa rin sa mga isinusulong na advokasya ni Inday Sara ay ang pag-promote niya sa Davao bilang tourism and investment destination na may tagline na Davao, Life is Here. Ngunit isa sa pinaka-nagpatunog ng pangalan ni Inday Sara sa unang termino nito bilang mayor ay nang masagot ito sa kontrobersiya kung saan sinuntok niya ang isang court sheriff na nagngangalang Abby Andres. Yan, tungkol yan sa pag-demolish sa mga squatters. Alam na natin yung kwento. Marami pang mga instances na nabalitaan ko na talagang takot ang mga taga Davao kay Mayor Sara, yung mga may gagawing kalokohan. Hindi ka talaga magsilbi kay Inday Sara. Pati mismo si PRRD. Ilang beses nang binanggit ni PRRD nga mag-ingat kayo dyan kay Inday Sara dahil iba talaga ang ugali niya. Pati mga kapatid niya takot sa kanya. So, yan po ang matapang na agila ng Davao na kahit ngayon ginigipit, baliwala sa kanya. Handa niyang harapin ang mga hamon sa kanyang buhay at para patunayan na siya ang agila, hindi lang ng Davao, kundi agila ng buong bansa.